kay Martires na hindi na gumalaw. Sige, ito na lang. O, last topic na natin to. Bilisan lang natin. Ba, may dekorasyon ng pang Christmas si Sir Bad, ah. Christmas na kay Sir Bad. Buenos dias. Pinal niya ito, mga 4 billion ng paata, pero nakakuha siya ng mga dagdag na dokumento. Kaya ngayon, sa Office of the Ombudsman, na umabot na, nadagdagan na yung government contracts na nakakuha ng tatay ni Bongo na si Desiderio, umabot na sa 7 billion, covering 200 contracts simula pa sa Davao City government nung mayor pa si Duterte, at na binibigyan na ng project ang tatay ni Bongo, at hanggang naging presidente siya. 100 projects nung mayor, 100 projects nung presidente na si Duterte. At 5 sa mga projects na ito ay costing 800 million, ay may tie-up business sila ng mga Diskaya. So makikita mo dito yung sinasabi ni Diskaya na nung tinanong siya ni Julius Babaw, o sino ba, si Corina, na saan nagsimula kayo yumaman? Sabi nila, nagsimula kami yumaman yung sumali kami sa bidding sa DPWH. Actually, nagsimula sila yumaman nung nakilala nila si Bongo at nagka-partner sila sa mga infrastructure project, 5 infrastructure projects sa Davao, kasama yung tatay ni Bongo. According nga kay Trillanes, nakalaunan, hindi na gumagawa ng proyekto ang tatay ni Bongo, ginagamit na lang nila ang mga kampanya ng Diskaya para gumawa ng project. Sa kanila pa rin malaki na kukuha yung tongpats at may share rin mga Diskaya, pero mga kampanya ni Diskaya ang ginagamit nila. Ito naman si Bongo, in several interviews, in reaction dito sa pag-file ni Trillanes ng kaso naman dito na sa Office of the Ombudsman. Yan na. 3, 2, 1, start. Ayan. Nag-file si Trillanes sa DOJ, kaso nangyari, putrages, hindi man lang nakita ni Rimulya. Kailan niya last year sa Department of Justice Prosecutor's Office, parati sinasabi ni Bongo, lumang kaso na yan. Pinapalabas na niya as if walang basehan yung kaso na yan at hindi yan inaksyonan ng Department of Justice at hindi yan inaksyonan ng Ombudsman. Kumbaga, wala nangyari sa kaso dahil mahina ang kaso o walang probable cause. Pero ngayon, si Ombudsman Boying Remulla na for the first time, sinabi na parang na 1, 2, 3 siya ni Bongo, na parang siya na nga ang DOJ secretary, pero yung isang opisyal niya ng head ng prosecution office ang humawak sa kaso ni Bongo, ay nai-forward ito kay Ombudsman Samuel Martires, kung saan natulog itong kaso. So kumbaga, kaso na remember last year si Samuel Martires pa ang ombudsman. So hindi naman napakatanga na talaga ni Trillanes para doon ipafile yung kaso. Knowing nandyan si Remulla sa DOJ, last year pinailan niya itong kaso sa DOJ, sa prosecutor's office. Ito naman opisyal na bata ni Bongo, ang ginawa nito, embes gumawa siya ng preliminary investigation, at nung nakita niya ng basehan, sana pinailan niya ito sa kaso sa Regional Trial Court, at para masimulan na yung trial kay Trillanes. At kung kaso sana pinailan niya na plunder, kasi mas mataas ito sa 50 million threshold, kaya plunder or malversation of public funds or violation of the anti-graft law. Kung plunder, sana ito non-bailable ito. Sana last year pa nakulong na si Bongo kung nakita ng korte na may probable cause at na-issuean yung arrest warrant niya. Pero hindi ito ginawa ng magaling na prosecutor na yun, na chief prosecutor pa naman. Ang ginawa niya,
without telling his boss. Yan na. Si Romualdez. Boying Remulla, without telling his boss, si Romualdez. Boying Remulla, itinapon niya ito, dribble niya ito, papunta sa ombudsman. Kung saan, inupuan, at buti nga, hindi pinatay, hindi dinismiss ni Samuel Martires. Pero, pinatulog niya itong kaso na ito. Pinatulog niya itong kaso. Although naging blessing in disguise yan. Kasi ngayon, sinasabi ni Boying Remulla, o kahit kapapile lang ni Trillanes itong kaso, pero nandito na yan sa amin last year pa. So hindi na kami magsimula from the beginning. Pwede na namin iproseso, isama yung kaso last year na pino-forward sa kanila ng bata ni Bongo at yung kaso pinailan ni Trillanes this month lang, at pwede na nila i-preliminary investigation yan, at kung may basehan, pwede na nilang kasuhan si Bongo ng plunder. So yun nga, sinabi natin kanina, baka mauna na talaga si Bongo na maging first inmate dyan sa new wing ng Quezon City prison. Dyan sa Payatas, Quezon City, yung ininspeksyonan na ng kapatid niya, si John Vic. So kumbaga, pwede hinog na yung kaso kasi last year pa. So ang magaling, hindi in-identify ni Boying itong magaling na official na ito, pero ito ay si Prosecutor Benedicto Malcontento. Benedicto Malcontento. Hindi na kontento. Malcontento talaga, hindi kontento. Ito ang with Monday.com's intuitive management platform, you. Magayon sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe. Ito yung chief prosecutor na prinoses yung kaso, embes gumawa siya ng preliminary investigation for filing sa mga korte. Ang ginawa niya, itinapon niya sa ombudsman kung saan alam niya andon si Martires at papatayin itong kaso na ito. So isipin mo naman, so sa tingin ko hindi sinabi ni Boying Remulla sa interview kung bakit ginawa niya ito, pero parang sabi niya iniimbestigat pa nila ito, pero parang sinabi na rin na ayaw daw niya mag-ascribe ng bad motive sa tao. Pero syempre ang motive diyan pera, 'di ba? Si Trillanes sa vlog natin kanina, sabi ni Trillanes na sinubukan rin ni Bongo, suhulan siya. Sinubukan rin i-areglo siya. So ibig sabihin, kasi parati sinasabi ni Bongo, wala nga mga kaso sa pinailan sa akin na po-prosper. Wala nga mga kaso na filean sa akin na i-file sa korte eventually. Kumbaga, wala naman basehan yung mga kaso laban sa akin. Hindi sa walang basehan siya. Kung hindi, ginagamit niya ang pera para patayin itong mga kaso. Kasama na dito, pinatay niya ang kaso niya sa DOJ, kahit nandyan na si Remulla, pero nagamit pa niya. Isipin mo, ikaw chief prosecutor ka, itapon mo ba yung career mo para lang sa isang dinner kay Bongo? Or para lang sa isang tawag ni Bongo? Or ano bang order sa'yo ni Bongo? Baka may deal yan. May hundreds of millions of reasons yan. Naman. Si Trillanes nga, sinubukan niya ayusin, sinubukan niya suhulan. So ito pa kaya si Benedicto Prosecutor General Benedicto Malcontento, baka hindi ito kontento sa sweldo niya. Kaya bumigay kay Bongo. Yan So i-play natin itong interview ni Boying Remulla kung saan sinabi niya na dahil sa ginawa ito ni DOJ Prosecutor General Benedicto Malcontento sa kanya, kumbaga na 1, 2, 3 siya dito. Naloko siya. Imagine nyo, nagawa pa niya lokohin si Remulla at ibaliwala yung authority ni Boying Remulla sa kanya. Siguro binusog talaga ito ni Bongo. Binusog talaga. Ano kaya ang pinakain dito? Na busog ito. At itinapon or drinibol yung kaso papunta sa ombudsman kung saan pinatulog ito ni Martires. So ano kaya ang pinakain ni Bongo? Busog na busog, tiba na tiba itong prosecutor na ito.
So, i-play na natin itong video ni, and thank you, ANC, for this video. But I saw in my feed, in Google feed, that Senator Trillanes went here this morning to file cases. I will ask for a summary of the cases tomorrow morning from the staff. But we have to take care of other business today. Institutional arrangements have to happen for this office to run faster and more efficiently. Yun nga, hindi pa, ano ba ito eh? Age of handwritten and then typewritten. Tama rin si Oben Quartz. So kung yung prosecutor ay tiba-tiba, si Martires pa kaya? Ha? Oo nga, ha? May tama ka, ha, Oben Quartz. Sige, tuloy tayo. Ganun pa rin dito kung tutusin eh. Hindi pa digitize ang Office of the Ombudsman. We will digitize it in a very, very, very organized manner. So, if you have other questions, then I'm willing to accede. Sir, kailan po magiging effective ito pong bago po nating mga rules on PI? On PI, we are devising it as we speak. And hopefully by Thursday, we can have it done. Actually, hindi naman new rules to. Pag sinabi mong new rules is way beyond what is happening now. We can already conduct PI under the old rules while we change the rules. And once we change the rules, it has to be published so that we will not be violating rights of people. But we're just telling you that there are things that have to change here. And we know what things ail. So far, the office so that it can be more efficient and more respondent para naman nasasagot natin yung hinaing ng taong bayan. Kasi ang opisinang ito ay ginawa ng mga bumalangkas ng ating saligang batas upang mabigyan ng proteksyon ang taong bayan. At yun, mula sa mga kawani ng gobyerno na hindi gumagawa, nag-aabuso o kaya gumagawa ng masama sa kapwa. Yun po yung dahilan kung bakit itinayo itong opisinang ito. Kaya dapat talagang mas ilalagay natin ang hinaing ng taong bayan sa harapan. Iyan ang pinakamahalaga sa ating patungkulan na sinumpaan dito. So sir, hindi pa sasakupin ng mga, kumbaga yung amended, paano ba sir ang term natin, revised PI rules, ito pong pinay po kanina ni Senator Trillanes? Baka hindi pa. Kasi yan, dapat siyang tamang panahon yan. At meron naman tayong rules dito na hindi naman natin i-violate na standing. But once we change the rules, dapat yan may notice ang lahat ng tao. Kasi nga, ang karapatan natin na malaman ang ating ang batas ng iirang pag tayo po niligay sa harap ng hustisya. Sir, balikan ko lang po itong final na ito. Ito daw po ay originally yung final na niya sa DOJ noon. Pero pinadala daw po dito. Kaya yan. Final yan, nung hinanap ko yung file, nung ako naka-receive ng word na nag-file siya ng kaso, nung hinanap ko, wala na sa DOJ. Hindi pinadaan sa aking opisina. Itong isang dahilan kung bakit nagkalabuan na kami ng Prosecutor General noon. At pinuot ko muna siya. Sabi ko, kung gano'n ang gawain, hindi igagalang ang opisina ng Secretary of Justice, eh bakit pa? Hindi tayo pwede magsabay sa isang kwarto kung gano'n. Diba? Kaya, yun, buti na napalitan na yun. At ang nakaupo ngayon na Prosecutor General ay napakahusay, si Richard Fadulyon. At yun, puring-puri ako doon. Anyway, so bago na ang Prosecutor General si Richard Fadulyon. Mestisuhin yan, guwapito. Kaibigan natin yan, na kainuman natin yan noon nung reporter pa tayo sa Department of Justice. Okay. Yun, sabi niya, kahit prosecutor na siya, kahit DOJ secretary na siya, nagawa pa bastusin siya nitong prosecutor general. Kumbaga, alam niya na pag-file ni Trillanes at mapunta yan sa office ni Remulla, most likely orderin ni Remulla yan, i-file nyo na yan sa Regional Trial Court. Malakas ang kaso ni Trillanes. So, at the time na hinanap niya yung kaso, saan na pala yung kaso ni Trillanes, i-process na natin. Sir, wala na dito. Saan na yung kaso? Sir, andun na sa ombudsman. Kung saan hindi na niya pwede hugutin kasi otherwise madodoble ang trabaho. 2 departments handling 1 case. Isipin mo, pinayla ni Trillanes sa DOJ last year. Dapat ang DOJ mag-preliminary investigation at mag-file ng kaso. Pero ang ginawa nitong prosecutor na ito,
Prosecutor General, Tinapon. itinapon. Drinibol, ha? Ilocana Ma'am in Denmark, thank you sa suporta. Drinibol, Ilocana Ma'am in Denmark, ganun kakapal. Drinibol kay Samuel Martires. Talaga naman, matatanong tayo natin, how much is that doggy in the window? Nagawa nila yun. Under the very noses. Under the very nose of Remulla. Namukhang tatanga-tanga si Remulla. Namukhang BIT. Bobo, estupido, tanga si Remulla. Kasi nagawa yung tao niya na ganun habang siya ang siya ang secretary ng DOJ. Ng Department of Justice. So yung official na gumawa ng ganun, it must be very, 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 very good, substantial, and very big reason para magawa niya yun. Kasi kung itatapon mo naman yung karir mo, sisirain mo yung karir mo. Kasi from prosecutor general, pwede ka pa maging assistant secretary, pwede ka pa maging undersecretary, pwede ka pa maging secretary. Pero yun, itapon mo lahat. Anong kapalit? Itapon mo lahat. Anong kapalit? Sana naman, worth it, ha? Sana naman, hindi dinner lang. Pabola-bola lang, ha? Sana naman, millions of reasons. Roel Costello, thank you, ha? Si Roel, ha? Todo suporta siya sa Bat Channel. Sabi niya, okay yan, Bat. Tirahin mo, expose mo yan. Basta wag nyo lang ako iwanan, ha? Magpatak-patak rin kayo kung nakasuhan na si Bat ng cyber libel, ha? Ni Bongo o nitong prosecutor o ni Samuel Martires. Walang iwanan, ha? Biro lang. Okay. So, biro mo, sabi niya, nung hinanap ko yung file, wala na sa DOJ. Sabi ni Remulla na mukhang BIT. Nung hinanap ko yung file ni Trillanes, wala na sa DOJ. Hindi pinadaan sa aking opisina. Yun lang. Hindi lang man niya nahawakan yung kaso. Ito ang isang dahilan kung bakit nagkalabuan na kami nung Prosecutor General noon. At i-prenote ko siya. So nilagay na siya sa floating status. So kumbaga, wala na. Prosecutor General na si Benedicto Malcontento, itinapon niya lahat. Nasira ang tiwala sa kanya ni Remulla, nilagay siya sa floating status, nawala na ng chance niya in the future to be assistant ombudsman, assistant justice secretary, undersecretary, or in the future gawin papili siya ni Remulla na gawin secretary. So it must be big reason. Excuse me, what tool do you rely on most when writing in your second language? OpenTrello. Hundreds of millions of reason nagawa niya ito. So diyan makikita mo ito kasi si according dito rin sa post ni Attorney Jesus Falsis na ito rin marami rin sources ito sa DOJ. Sabi niya ito pala si Malcontento ay inappoint ni Duterte. Duterte appointee pala ito si Malcontento. At galing ito si Duterte broke tradition by appointing Malcontento as Prosecutor General. Samantala may tradition dyan sa DOJ, dapat manggaling ang Prosecutor General sa mga National Prosecution Service, NPS. Kumbaga dapat may mga may mga division ng puro mga prosecutors from all over the country. Dapat isa sa kanila ginawa Prosecutor General. Pero ang pinili itong si Malcontento na galing private lawyer ito, galing Davao pa ito. Galing sa private service. At kumbaga binaliwala na naman ni Duterte ang batas at procedure para lang isaksak itong si Malcontento sa DOJ. At yun nga, nung nakasuhan na nga si Bongo, yun, ginawa na nga niya yung role niya, and that is para para proteksyonan si Bongo laban kay Trillanes, itinapon niya yung kaso sa ombudsman. Buti na lang ngayon, malas mo talaga Bongo. Gumalaw ka para itapon yung kaso sa
sa ombudsman. Ngayon ang ombudsman ay kalaban mo na si former Justice Secretary Boying Remulla. So ituloy natin. So ito, may pag-aaralan pa. Hindi nga ako nagkaroon ng pagkakataong makita ang mga papel na to noong panahon na yun. Isang taon na yun eh. Mga isang taon yata. So hindi lang man niya nakita yung papeles, yung kaso ni Trillanes. Oh, 1 year na. Tama, isang taon na yun. At hindi namin nakita yun eh. So ngayon, pag-aaralan ko. At pag-aaralan namin, dadaan yan sa evaluation, fact-finding, at preliminary investigation kung kakailanganin. Siyempre, evaluation ang critical. Sir, would you know, ano yung nangyari talaga naman dito sa ombudsman dun sa ipinadalang reklamo from the DOJ? Malalaman ko bukas. Kasi hahanapin din namin kung saan napunta yun dito. At parang hindi na nagubalaw yung kaso. Sabi po kasi ni Senator Trillanes kanina, ipinaon at daw po wala raw pong naging action. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ayokong mag-presume ng masama sa aking kapwa. Wala raw pong naging action. Hindi ko alam. Parang hindi na nagubalaw yung kaso. Sabi po kasi ni Senator Trillanes kanina, ipinaon at daw po wala raw pong naging action. Hindi ko alam kung ano nangyari. Ayokong mag-presume ng masama sa aking kapwa. Pero aalamin natin. Kasi nga, itong kasong to na... So nung tinanong, bakit sa tingin niyo pinatulog itong kaso? At bakit itinapon ito sa ombudsman? So kumbaga parang tinatanong ng mga reporter, may pera ba kapalit dito kay Martires or kay Malcontento? Sabi niya, ayaw na daw niya i-speculate. Siyempre, under investigation pa. They're still investigating this. Pero kung may makita silang katiwalian, dapat talaga kasuhan talaga itong si Martires. Ang dami na talaga itong ginawa kababalagan sa Pilipinas, at pati ito si Malcontento dapat rin kasuhan kasi this constitutes a case of graft and corruption. Ito rin yung pinag-uusapan natin na conflict of interest cases. Kasama yan, may bahid yan ng conflict of interest. Excuse me. Ito ay magiging bahagi din po ng isinasagawang investigasyon naman natin. Kasi so sinabi niya kahit siya nakikita niya na malakas ang kaso constituting conflict of interest, yung ginamit ni Bongo yung power niya to secure contracts noon as Mayor si Duterte at nung dalawa pa talaga harang ni Badcaster, mabsat, wait lang. Presidente na si Duterte. Kaya nakabuo sila ng 7 billion na kontrata. At yan, sa company lang yan ng tatay niya. What if yung mga kontrata nakuha sin nila for the Discayas? Hindi naman aabot ng 80 billion ang kontrata ng mga Discayas without the support of Bongo or his father. Kaya swak na swak talaga ito. Pasok na pasok sa kasong conflict of interest. Lagot ka Bongo, wala na si Martires, wala na si Malcontento. At mga chihuahua nila. Ito para si Malcontento, ito rin pala yung nag-file ng kaso kay Leila de Lima. Siya rin ang nag-lead ng prosecution team para mag-imbento ng kaso kay Leila de Lima. Kaya nakikita nyo na yung mga connect nila sa isa't isa. Pare-pareho lang sila lahat. O yan, hanggang dyan na lang tayo kay Remulla. Thank you, Mr. Secretary, and thank you, ANC. Salamat, Sir Bad. Pero bago tayo matapos, may papakita ko sa inyo. Hindi ko alam, pero ito mukhang confirm naman ito, Mabsat, no? Si Remulla, Mabsat. Ito. Buena mano sa flood control scam, sina Jinggoy at Joel Villanueva, mga kakabsat. Jinggoy, Joel, kinasuhan ng malversation, indirect bribery sa flood control scam. Sabi dito ni Remulla, we determined that the NBI will be investigating and in the outset, they recommended the filing of charges already. Pahayag ni DOJ Secretary. Ito, kapapost lang 1 hour ago. Nakakabsat, nako po, ito ang tama dahil inuulit-ulit ang ginagawa na yan. Ang tanging palusot ay sinisitaan. Nako po, putragis, may kaso na sila mga kabsat. Anak ng teteng, ikaw na naman. Di bali, kasama mo naman si Pastor, ipagpipray ka na lang over na. Grabe naman mga kakabsat. Sir Leonardo Artonzala, Naspak Marisa. Naspakan, may nabuena mano na. Jinggoy tsaka Joel, may kaso na mga kabsat.
Putragis. Okay, baka mayroong mas update dito bukas, no? Tingnan natin kung ano pang mas update dito. Pero so far, ito, code card lang ito, Mabsat, no? So again, thank you very much, Sir Leonardo Ansag, Arton Zala, Marisa Sunakawa, si Jenny Ramos. Maestro, bakit late ka na nagbablog? Nagbablog din naman ako pag umaga, pag nasa school, or kapag wala akong klase. Basta medyo pag busy ako, talagang wala talaga. Ayan. Tapos, sino pa nga nandyan? Elican del Carmen. End Time Macwan, Pretty Page. Sino pa? Oh, shout out po sa lahat ng mga silent viewers natin. Maraming salamat mga kabsat. Ha? So it's already 11:25, malapit na mag-alas 12. Rest muna tayo. Kasi